Ikaw si Jillian McCrae? Wala ka ng regla sa loob ng 3 buwan? Doktor. Buntis. Ako? Buntis? Wala kang matris. Wala kang regla. Paano nangyari? Nagkakamali ka ba? 3 buwan pa lang, tumigil na regla ko. Bago iyon, normal lang lahat. Ayon sa aming mga tala, nagpaalis ka ng matris sa ospital na ito. Imposible yan. Bata pa ako. At lubos na malusog. Bakit kailangan ko ng operasyon? 3 buwan na ang nakalipas, inalis ko ang appendix ko. Hindi yun matris. At ang asawa ko. Asawa mo si Harry Stroud, tama ba? Oh, Walang pagkakamali. Ang asawa mo ang pumirma sa papel ng pahintulot para doon. Narito ba si Harry Stroud? Asawa ni Tina Harry Stroud? Narito ako. asawa ko. Si Harry Stroud ay tagapagmana sa Javen at CEO ng Stroud Corp. Kalahating taon na, nawala na siya at ang kanyang memorya pagkatapos ng aksidente sa sasakyan. Hinahanap ko siya ng 6 na buwan. Si Tina nga ang nagligtas sa kanya. Nagalaga sa kanya. Nang maibalik ang kanyang memorya, dinala niya ito sa bahay. Jill, anong ginagawa mo? Salamat sa pagligtas sa asawa ko. Ito na ang ipon ko. Tanggapin mo na ito. Jill, ayos lang. Ako na nga ang bahala dyan. Sa totoo lang, nung panahon na may amnesia ako ay nagkaroon ng damdamin para kay Tina. Ngunit na maibalik ko ang aking memorya, ipinakalat ko ang aming larawan sa kasal sa buong lungsod. Upang mapanatag ang iyong isip, ipinadala ko rin ang pamilya ni Tina. Sa ibang bansa, huwag kang magalala. Malusog ang sanggol. Alagaan mo siya sa bahay. Huwag siyang magalit. Mabuti siyang trato talaga sa akin. Upang mapanatag ang aking isip, ipinaalis niya ang matris ng kanyang asawa. Ipinapaalis ng asawa ko ang aking matris. Pumayag siyang dalhin ng babae ang anak niya. Ginoo, dapat gantimpalaan mo ng maayos ang asawa mo. Nagawa mo ng maayos. Bulag ka ba? Ang mahal ng mga suplementong ito. Kaya mo bang bayaran? Alam mong allergic ka sa tinta ng tattoo. Bakit ka magpapatattoo? Gusto ko lang na magkaroon ka ng kapanatagan ng isip. Kung hindi ako nawala ng memorya, sa loob ng 6 na buwang yun, hindi ako makikisangkot kay Tina. Kung mawalan ako ulit ng memorya, pagkakita ko sa tattoo, malalaman kong si Jillian ang asawa ko. At mahal ko talaga siya. Tangga ka. Lahat ng iyon ay pawang kasinungalingan lamang. Ipinapaalis ko ng matris ni Jillian. Walang sinumang magbabanta sa posisyon ng ating anak. Naibigay ko na ang hiniling mo. Harry, alam mo? Kung gaano kita kamahal. Dahil asawa ko si Jillian. Siya ang minamahal ng publiko pero hindi ikaw. Sumpa ako. Basta hindi niya malalaman ng tungkol sa atin. Pagbibigyan kita tuwing magkasama tayo. Gusto niyang bumawi kay Tina. Kaya pinagbuntis niya ito. At para lang mapapanatag siya, pinapaalis niya matris ko. Jillian McCrae, tangga ka. Ang tanga-tanga mo. Miss McCrae, kailangan kong ipaalala sa'yo, kapag lumipat ka na sa isla ng desyerto, walang sinumang makakapag-ugnay sa'yo. Sa madaling salita, mawawala ka ng permanente. Sigurado ka ba? Iyon mismo. Ang gusto ko. Okay, may darating para sa'yo sa loob ng 7 araw.
samantalahing makapagpaalam ng maayos sa iyong asawa. Oras na para magpaalam. Harry, malapit na. Hindi na tayo muling magkikita. Jill, talaga bang pupunta ka sa islang iyon? Para kang mahuhulog sa kawalan ng mundo. Ang pamumuhay sa tabi ng dagat ay hindi masama. Jenny, ikaw lang ang kaibigang pinagkakatiwalaan ko ngayon. Huwag mo sasabihin kanino man tungkol sa paglipat ko sa isla. Okay? Sige, Ibaba ko na ang telepono. Jill? Bakit hindi mo sinagot ang telepono? Alam mo ba kung gaano ako nag-alala? Nahanap mo na asawa mo. Makakapanasag ka na ngayon. Ma'am, huwag po kayong biglang mawawala muli. Kapag hindi ka niya mahanap, nawawalan siya ng ulira. Anong ginagawa mo sa sentro? Wala namang importante. Nagpaplano ako ng biyahe. Pumunta ako para tumingin-tingin. Siya nga pala nakita kita kanina sa ospital. Kasama ba ang pakiramdam mo? Anong sabi ng doktor? Nag-aalala ka ba sa akin o nag-aalala ka na alam ko ang ginawa mo sa akin? Jill, Wala namang malala. Karaniwang pagsusuri lang bago magbiyahe. natutuwa akong okay ka lang. Kung may sakit ka, sisingin ko ang sarili ko. Umuwi na tayo. Hindi ko talaga bibitawan ang kamay mo ngayong araw na to. Bitawan mo. Hindi ito nararapat. Hindi ko bibitawan. Natatakot ako gawin. Mawawala ka ng tuluyan. 10 taon na tayo magkasama. Kung mawala ka sa akin, mababaliw ako. Isa na namang kasinungalingan mo ito, hindi ba? Ms. McRae, pinoproseso na ang papeles para sa imigrasyon. May darating rito para sunduin ka sa loob ng 6 na araw. Jill. Kain tayo. Nagsikap ka. Wala yun. Mahal kita. Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Upo ka. Kahit na nangangahulugan ito ng pagbibigay kay Tina ng katiyakan sa pamamagitan ng pagpapabuntis sa kanya at pagpapaalis ng aking mattress. Jill, walang sino man ang makakaabala sa ating hapunan ngayong gabi. Tanging tayo lamang dalawa masisiyahang magkasama. Dati, binalatan ko ng ganito ang hipon para sa'yo. Tiniyak kong perpektong malinis ang bawat isa. Akala ko'y magkasama tayo magpakailanman. Bubutasan ng hipon para sa'yo magpakailanman. Pero, huling pagkakataon na. Tawag mula sa opisina. Hindi mahalaga. Huwag mo nang intindihin. Sagutin mo. Maring medalyan ito. Hello? Harry, pwede ka bang pumunta rito? Abala ako. Harry, nahulog ako. Sumasakit ang tiyan ko. Okay, pupunta ako dyan agad. Kakain pa tayo? Jill, may nangyaring madali yan sa opisina. Kailangan kong umalis. Ako, hintayin mo ako sa bahay. Nangako ka sa akin. Huwag kang mawawala sa akin muli.
Okay. Anim na araw na lang. Harry Stroud. Aalis na ako ng tuluyan ngayon. Nagsinungaling ka sa akin. Kung hindi, Paano mo matitiis na iwan si Jill para pumunta sa akin? tinapan ko ang mga bakas ko. Hindi niya malalaman kailanman. Kailanman. Nagsinungaling ka sa akin. Kung hindi, paano mo na kayang iwanan si Jill para puntahan ako? Jill! Jill. Harry? Mahal ka niya. Paano niya nagawa ito sa'yo? Kung mababalik lang ang lahat. Makikinig sana ako kay nanay. At hindi naiibig pa. Jill, may babae ang tatay mo. Huwag kang papasok sa isang kasal na may mga maling ekspektasyon. Huwag umasa sa kapiranggot na pagmamahal na ibinibigay sa'yo ng mga lalaki. Ginamit ni Harry ang kanyang pagmamahal para paniwalaan kong muli ang pag-ibig. Siya rin ang sumira sa pagmamahal ko. At itinapon ito. Walang ganap na katapatan sa kasal. Laging tayo, mga babae, ang kailangang magtiis. Siguro nga, iyon ay kapalaran na lang natin. Jenny, hindi ko tatanggapin ang kapalaran na ito. Dahil dinumhan niya ang pagmamahal ko. Itatapon ko siya. Tulungan mong kopyahin ang lahat. Sa aking telepono? Ibigay mo ba ito sa kanya? Alis na ako ng permanente. Sa anibersaryo ng kasal namin. Ipagkakaloob ko ito bilang regalo. Bilang tanda ng pagtatapos ng 10 taon nating relasyon. Sana. Kapag natanggap niya ito, hindi niya pagsisisihan ang ginawa niya. Bumaba ka sa sasakyan. Sinta, huwag kang umalis dito. Umakyat ka sandali sa itaas. Naghihintay sa akin si Jill. Anong espesyal sa kanya? Mas maganda ba siya kaysa sa akin? Mas mabuting asawa ba siya kaysa sa akin? Tina, sinabi ko na sa'yo dati. Asawa ko si Jill. Walang makakapalit sa kanya. Pagbibigyan kita. At ibibigay ang lahat ng gusto mo. Ngunit kung susubukan mong kunin ang kanyang lugar, babawiin ko na ang lahat. Naiintindihan ko. Ako, Isa pa, huwag mong ipaalam kay Jill ang tungkol sa atin. Kung hindi po, di kita patatawarin. Talaga. Umalis ka. Alagaan mo ang bata. Jill, bakit ka gising ng maaga? Hindi ka natulog ng mahaba? Hindi ako makatulog. Jill, kasalanan mo to. Hindi ko sana iniwan ka mag-isa kagabi. Pasensya. Ako. May regla na ako. Ano? Paano ka nagkaroon ng regla? Bakit?
Sa palagay mo, hindi ako magkakaroon ng regla? Hindi. Hindi ko. Alam ko. Naintindihan ko. May regalo ako. Ano ba yun? Aalis na ako ng permanente. Sana kapag nakita mo ito pag alis ko, hindi mo pagsisihan. Para sa anibersaryo natin? Talaga? Pero, wag buksan hanggang sa panahong iyon. Jill. Masaya ako talaga. Sobrang nabinigyan mo talaga ako ng regalo. Salamat. Pasensya na. Kasalanan ko to lahat. Ako nang kukuha. Jill. Hindi ako tumingin. Regalo sa anibersaryo. Titingnan ko sa araw na yon. Okay? Okay, tingnan mo ito. Titingnan ko. Sorpresa ito. Okay? Harry? Harry, may nahulog sa'yo. Bakit ka nandito? Pumunta ako para bigyan ka ng isang bagay. At naisip kong dumaan para makita. Jill? Matagal na tayong hindi nagkita, Tina. Bakit ka umuwi mula sa ibang bansa? Hindi ka sanay diyan? Jill? Matagal na akong nakabalik. Hindi pa sinabi sa'yo ni Harry? Na sinabi sa'yo? Tina. Pagod si Jill. Usap tayo sa ibang araw. Jill, minsan, naiingit ako sa'yo. Tulad ni Harry, labis na nagmamahal sa'yo. Pero may asawa rin ako nagmamahal sa akin. Mananatili siyang malapit sa akin kapag kami ay natutulog. Sabi niya, babaeng buntis ay napakabango. Nakatulog siya ng mahimbing. Tina. Dahil dinadala ko ang kanyang sanggol. Bibilhan niya ako ng kahit anong alahas na gusto ko, kahit gaano kamahal. Tignan mo. Basta gusto ko to, bibilhin niya to para sa akin agad. Tumahimik ka. Mahal na mahal niya ako. Tama na. Ano ba talagang gusto mo dito? Tama na. Ano ba talagang gusto mo? Nang ihatid mo ako kaninang umaga. Nahulog ang ballpen mo. Aalis na ako. Basta! Mag-ingat ka. Anak ko! Pitong lugar. Maraming maliliit na hiwa mula sa bubog. Magpahinga ka? Anong pet sa ngayon? December 13. Ika, 13? Isang araw na lang at makakaalis na ako. Jill. Pumunta ako para bisitahin ka. Ano ngayon? Dumating ka para tingnan kung patay na ako? Ang hirap mo talagang patayin. Kahit mabigat na picture frame ay hindi ka naipit. Sigurado ka bang? Isinakripisyo ni Harry ang sarili para iligtas ka? Siyempre. Ako ay dadalhin ng kanyang anak. Kung may mangyari sa akin, may iwan siyang walang mga inapo. Kaya, ang pagalis ng aking matris. Ideya mo? Oo. Well, wala akong magagawa. Sumusunod lang siya sa akin. Ngayon, gagawin niya kung ano man ang sabihin ko. Jill, salamat sa lahat ng itinuro mo kay Harry. Mula ngayon, magsasaya na ako sa mabuting asawang ito para sa'yo. Lumabas ka. Huwag mo muna akong paalisin. Hindi pa tapos ang palabas. Ano pa ang gusto mo? Kung hindi ka mamamatay, hindi ako maaaring maging Mrs. Stroud. Kaya, kailangan kong tapusin ang palabas na to. Tina.
Ayos ka lang? Harry, ang sakit talaga. Doktor! Doktor! AIDS! Jillian! Jillian? Bakit mo siya itinulak? Nakita mo bang itinulak ko siya? Buntis siya. Sa palagay mo basta na lang siya mahuhulog? Hindi ka ba dapat magpaliwanag muna sa akin? Kung bakit mo siya ipinagtanggol nang bumagsak yung picture frame? Bakit mas nag-aalala ka pa na nasaktan siya? Parang siya ang nagdadalang tao ng anak mo. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Pasensya na, Jill. Hindi ko sinasadya na sumigaw sa'yo. Pinagbintangan mo ako ng walang basehan kanina. Kaya medyo nairita ako. Masyado kang sensitibo. Napakadelikado ng sitwasyon at buntis siya. Wala akong oras para mag-isip. Bukod pa riyan, siya ang tagapagligtas ko. Buntis siya. Nag-aalala lang ako. Puntahan mo sila at alagaan mo. Huwag kang manatili dito. Kambalain mo ako. Jill, aminado ako na talagang nahulog ang loob ko sa kanya nang nawala ang memorya ko. Pero ngayon binibigyan kita ng katiyakan na kailangan mo. Sa kaibuturan ng puso ko, ikaw pa rin ang mahal ko. Tagapagligtas ko lang siya. Kaya sumang-ayon ka sa perpektong solusyon ni Tina na alisin ang aking matris. Ibahagi ang murang katiyakan sa dalawang tao? Jill, sinabi ko sa'yo, masyadong maliit ang puso ko para mahawakan kahit sino maliban sa'yo. Tagapagligtas ko lang siya. Ngunit ikaw, ang magiging tanging isa ko magpakilanman. Ang tanging asawa ko. Jillian, natalo ka. Ang taong hindi minamahal ang tunay na talo. Kasama mo si Harry, tama ba? Naniniwala ka bang mapapapunta ako siya rito kagad? Nandito ba ang pamilya ni Tina Latham? Nandito ako. Sumasakit ang tiyan niya, gusto kanyang makita. Jill, wala rito ang asawa ni Tina. Kailangan ko siyang alagaan. Magpahinga ka. Kasama kita bukas. Okay? Harry, walang bukas para sa atin. Bakit hindi siya sumasagot? Galit siya sa akin mula kahapon. Hello? Jill, alam kong kasalanan ko ang pagpapagalit sa'yo kahapon. Pero ngayon, ay anibersaryo natin. Mababayaran ko to sa'yo. Ibibigay ko sa'yo ang lahat ng gusto mo. Sige. Nakita mo ba ang regalo sa mesa? Buksan. Tingnan mo at malalaman mo kung ano ang gusto ko. Okay. Teka, Jill. Paano saan ang countdown sa kalendaryo? Wala. Isang maliit na paalala lang para hindi ko makalimutan ng isang mahalagang petsa. Tandaan mong buksan ang regalo. Ibababa ko na ang telepono. Okay. Anibersaryo natin ngayon. Kaya Jill, nagko-countdown na para sa anibersaryo. Binigyan niya ako ng regalo. Siguro pinatawad na niya ako. Mahal na mahal niya talaga ako. Binubuksan ko na ngayon ang regalo mula sa'yo. Binubuksan ko na ngayon ang regalo mula sa'yo. Oh, tama. Kailangan kong pumunta sa ospital. Nangako akong babawi kay Jill. Hindi ko siya pababayaang maghintay ng matagal. Maghihintay ako sa pagbalik niya. Bubuksan namin to ng magkasama. Gang,
McRae, may darating na tao para sunduin ka sa loob ng 12 oras. Maghanda ng maaga. Nakuha ko. Nag-aalala siya sa amin ni Baby. Kasama ko siya buong gabi. Sinabi niya pagkapanganak sa aming sanggol. Aalagaan niya kami habang buhay. Jillian, kung gusto mo pang manatili ang dignidad mo, ibalik mo si Harry sa akin at sa aking sanggol. Jillian, akala ko hindi ka maglalakas loob na sagutin ang tawag ko. Siguro naiingit ka sa akin ngayon. Sayang wala kang matris. Hindi mo kailanman madadala ang anak ni Harry. Hindi mo malalaman kung ano ang pakiramdam ng maging ina. Narinig kong sabi ni Harry, mahal na mahal mo talaga ang mga bata. Harry. Tuwing anibersaryo natin, pumunta tayo rito at magtupi ng mga paper crane. Ipagdasal natin ito sa sarili nating anak balang araw. Gagawin natin. Jillian, bilang babae, nakakawa talaga na hindi mo magkaroon ng sariling anak. Tina, kung sigurado kang mahal ka ni Harry, hindi mo ako patuloy nagugulitin. Para patunayang mahal ka niya. Hindi niya binuksan ang kahon. Bumili siya ng gamit ng sanggol para kay Tina. Anong problema? Sino ang tinawagan mo kanina? Mukha kang balisa. Walang tao. Naalala mo ba? Anibersaryo natin? Oo. Tuwing anibersaryo natin, dadalhin mo ako. Gumawa ng paper crane kasama mga bata. Gawin din natin ito sa taong ito. Itsuring mo itong huling paalam. Jillian, huwag mong isipin na nananalo ka dahil lang kumakapit ka kay Harry. Maniwala ka. Kaya kong burahin ang pinaghirapang kaligayahan mo sa isang salita. Jill? Jill, naalala ko sinabi mo sa akin na tuwing anibersaryo, pumupunta tayo rito at gumagawa ng paper crane kasama mga bata para magdasal. Kapag nagkaanak tayo, Harry, natatakot ako. Halika at manatili ka sa akin at sa sanggol. si Tina ito. Gusto niya pumunta ako. Manatili ka pa sa akin. Sige. Harry, 3 minuto na lang. Kung hindi ka darating, papalaglagin ko na to. Mabait ba ang asawa ng pasyente sa kwarto 34? Napaka-sweet at maalaga niya. Bakit bigla siyang humihingi ng pagpapalaglag? Nurse, ano ang sinabi mo? Si Miss Tina Latham sa kwarto 34. Hindi ka ba ang asawa niya? Pupunta ka ba? Jill, ayoko rin pumunta pero masyadong bata si Tina. Madali siya mapadala. Kung ituloy niya to, ako. Hindi natin makakaharap ang kanyang asawa. Aalis ka na ba ngayon? Jill, kailangan ko nang umalis. Kung magpapalaglag siya, baka hindi na siya mabuntis ulit. Oo. Hindi na ako mabubuntis. Jenny. Kailangan ko nang umalis. Paano ang frame? Biglang nahulog? Hanapin ko si Harry para sa mga sagot. Huwag mo nang abalahin. Nasaktan binti ko. Hindi ako makagalaw ngayon. Ilabas mo ako dito. Okay. Gnang. McRae, dadalhin ka namin sa isla ng desyerto. Salamat?
Jenny. Aalis na ako. Jill, huwag ka mag-alala. Hindi ko sasabihin kanino man ang tungkol sa paglipat mo. Sa isla ng Desierto. Jill. Sige lang po. Mamuhay ka ng mas magandang buhay. Nanggulo ka na kay Jill minsan at ngayon nagbabanta ka sa akin. Harry, hindi ko talaga mapigilan ang sarili ko. Sa sandaling umalis ka, nababaliw ako sa pag-iisip sa'yo. Hindi ako mabubuhay nang wala ka. Wala akong pakialam. Sa akin, si Jill ang pinakamahalaga. Alam mong nagsimula na siyang maghinala kaya bakit ka pa rin nagbabanta sa akin? Binabalaan kita. Kung malalaman ni Jill ang tungkol sa atin, hindi kita patatawarin. Sumama ka sa akin Harry, saan mo ako dadalhin? para ipaliwanag kay Jill. Kailangan kong linawin ang kanyang pagdududa. Halika. Pasok. Nasaan si Jill? Saan siya pumunta? Umalis na siya. Ano ang sinabi mo? Mukhang sa wakas ay napalayo ko na ng tuluyan si Jillian. Isang araw, malilimutan ka ni Harry tulad ng dati. At makakasama ako. Hindi ba siya na ospital? Paano siya nakalabas? Sinagutan niya ang papeles para sa paglabas kaninang umaga. Hindi mo alam? Sinabi ba niya kung saan siya pupunta? Oo, pribado ng pasyente. Hindi natin maaaring itanong. Siguro galit siya dahil tinawag mo ako palayo. Kaya umalis siya dahil sa galit. Tingnan mo ang nagawa mo. Harry, sabi ng doktor, muntik nang hindi mabuhay ang ating sanggol. Natakot talaga ako. Dinadala ko ang iyong sanggol. Sige, dapat kang magpahinga. Wala na si Jill. Kailangan ko siyang hanapin. Hoy, Jill. Jill, buhatin mo ang telepono. Kumusta ka na? Jill? Saan ka pumunta? Nasasaktan ka pa rin. Paano ka nakakapagtakbo-takbo? Bumaba ako para huminga. Jill, talagang gusto ni Tina na magpalaglag kahapon. Kaya nga ako, sige. Naintindihan. Natutuwa ako at naintindihan mo. Meron ka bang anumang gusto o anumang nais mong gawin ko? Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Harry, hindi mo pa binuksan ang regalo? Hindi. Ito ay regalo sa anibersaryo kaya naghintay ako hanggang ngayon. Gusto kong buksan to kasama mo. Naghihintay din ako para sa araw na ito. Umuwi ka at tingnan mo. Buksan mo ang kahon at makita ang mga litrato at video. Mawawala na ako mula sa iyong mundo magpakailanman. O sige, uuwi na ako. Jill, natutuwa talaga ako sa'yo. Regalo sa anibersaryo. Harry, Jill? paalam. Jill? Jill, hindi ko naintindihan ang sinabi mo. Jill? Miss Jillian McCrae, malapit nang lumipad ang eroplano. Mangyaring sumakay na sa eroplano. Jill, nasaan ka na? Jill? Nasaan ka? Jill? Bakit ako nakarinig ng? Hindi pwede. Hindi pa siya nagsinungaling sa akin. Narinig ko yata ng mali. Hindi siya magsisinungaling sa akin. Hindi pwede. Jill.
Jill? Jill, salamat sa regalo. Salamat sa pagmamahal mo. Dapat buksan ko to kasama niya. Mas makabuluhan talaga kapag sabay nating binuksan. Hello, ang numerong iyong diniyal ay hindi maabot. Ay nako. Ang larawang ito. Paano napunta ang larawang ito? Hindi. Tama. Yung kahon ng regalo. Regalo ni Jill sa akin, nasa loob ng kahon. Larawang ito. Ayun yung regalo. Hindi ito. Jill, hindi mo alam, di ba? Sigurado hindi mo alam. Sige, bubuksan ko na to. Pagkapagbukas ko nito, lalabas ka, di ba? Paano ito nangyari? Imposible. Hindi ito maaaring mangyari. Hindi ito maaaring mangyari. Pwede akong magpaliwanag. Maaari akong magpaliwanag. Peke ang mga larawang ito. Inedit lahat ito. Oh, Tina. Siya gumawa ng mga peking larawan. Lahat peke. Oo. Maaari kong tawagan si Jill. Nagtatawagan ko siya. Maaari kong ipaliwanag. Ang numerong tinawagan ay hindi matatawagan. Jill, Nangako ka sa akin. huwag mo akong pababayaan. Jill. Sagutin mo, Jill. Hello, Jill? Mr. Stroud. Hindi namin mahanap si Mrs. Stroud sa ospital. Hinanap namin sa labas ngunit walang tanda niya. Nawawala siya. Ano ang sinabi mo? Sabihin mo ulit yon. Nawawala si Mrs. Stroud. Jill. Bakit di mo sinagot ang telepono? Alam mo bang nag-alala ako? Ano? Paano ka nagkaroon ng regla? Bakit? Sa palagay mo'y hindi ako magkakaroon ng regla? Pupunta ka talaga? Jill, ayoko rin pumunta pero masyadong bata si Tina. Madalas siyang padalos-dalos kumilos. Kung ipalaglag niya ang sanggol, ako. Hindi natin makaharap ang asawa niya. Aalis ka na ngayon? Jill, ipangako mo sa akin. Huwag mo akong mawalan muli ng iyo. Harry, Narito ako. paalam. Nangako ka sa akin na hindi ka mawawala. Bakit mo sinira ang pangako mo? Oh, tama. Tama. USB. Dapat may box dito. Sobrang mahal ako ni Jill. Baka sa katago sa USB. Kung makahanap ko siya, mapapatunayan kung peke ang lahat ng ito. Paano ito nangyari? Tingnan. Kung saan ipinadala ang footage ng dashcam mula December 8, 9 p.m. Nahanap ko na G. Stroud. Nasync ang data ni Gang Stroud. Nako. Tapos na ang lahat. Jill. Hindi. Hanapin ko siya. Hanapin ko si Jill. Jill! Nakita mo ba siya? Nakita niyo ba tong babae? Nakita niyo ba siya kahit saan? Sir, nakita niyo po ba itong babae? G. Stroud. Balita kay Geengang. Stroud. Na-recover ang telepono niya sa paliparan. Huling tawag niya ay kay Jenny. Matalik niyang kaibigan.
Nahanap na kita. Pupunta ako para sa'yo. Jill. Jenny, tigilan mo ang pag-iwas sa akin. Ikaw ang pinakamalapit niyang kaibigan. Dapat alam mo kung nasaan siya. Pakisabi mo sa akin. Walang komento. Minamahal ko talaga si Jill. Hindi ko siya kaya mawala. Mahal mo siya? Naisip mo ba talaga yan nung nagloko ka? Harry, sumuko ka na. Hindi mo na siya muling makikita. Jenny, hindi ito ang iniisip mo. Minamahal ko si Jill. Walang kahulugan si Tina. Talaga? Bakit ka kasama ni Tina nang araw na umalis si Jill? Buntis siya. At walang ibang tao ka. Kaya ako. Kaya, buti na lang at umalis si Jill. Ngayon maiaalay mo na ang sarili mo kay Tina. Inalagaan ko lang si Tina para bayaran ng isang utang. Utang? Ganoon ba? Sagutin mo ako. Sino ang kusa mong ipinagtanggol nang mahulog ang frame? I defended Tina. Dahil siya ay buntis. At minsan niya akong iniligtas, hindi ko maaaring hayaan siyang masaktan. Sumusumpa ako na hahanapin ko ang pinakamauusay na doktor para iligtas si Jill. Sabihin mo sa akin, sa anibersaryo ng kasal mo, kasama si Jill. Sino ang kasama mo? Nais kong makasama si Jill, ngunit si Tina. Si Tina ito, si Tina iyan. Kung siya lang ang mahalaga sa'yo. Bakit mo pa hinahanap si Jill? Asawa ko siya. Hindi ako mabubuhay nang wala siya. Nasa sasakyan ka kasama si Tina. Nakalimutan mo bang si Jill ang iyong asawa? Harry, nasusuklam ako sa'yo. Alam ni Jill ang buong katotohanan tungkol kina Tina at ako. Naku! Wow! Sobrang yaman ni Harry. At ako ang nagdadalang tao ng kanyang nag-iisang anak. Ngayon, atin na ang yaman ng mga Stroud. Tay, Nay, kunin niyo ang gusto niyo. Lumalabas. Alam na pala ni Jill ang tungkol kina Tina at ako. Matapos ang lahat ng ginawa ko para saktan siya. Hindi katakatahang sumuko siya. At umalis na. Tama. Akala ni Jillian maagaw niya siya sa akin. Ako ang nagtaboy sa kanya. Sigurado akong tahimik siyang umiiyak sa isang lugar. Tina, hindi ba masyadong maaga para magdiwang? Sigurado ka bang umalis na siya? Naalala kong mahal na mahal siya ni G. Stroud. Paano kung bigla siyang bumalik? Huminahon ka! Hindi siya babalik. Sinadya kong ipaalam sa kanya sa ospital na tinanggal ang kanyang matris. Malamang wasak na wasak siya. Sa ngayon. Pagkalipas ng ilang araw, lalo ko siyang itutulak. Kung matalino si Jillian, magwawakas siya. At tatalikdan ang pagiging ng Stroud. Tinitiyak ko na itinapon, winasak, at sinira ang kanyang mga pag-aari. Mula ngayon, ako ang titira sa Stroud Manor kakain ng kanilang pagkain, gagamit ng pag-aari nila. Ako ang nag-iisang tunay na ginang ng pamilya. Ibig sabihin, atin na ang bahay na ito. Siyempre, tinanggal ng asawa niya ang kanyang matris. Sinong babae makakatiis nito? Malamang na hindi lang umalis si Jillian. Baka nagpakamatay siya sa kalungkutan. Yan ang kapalit ng paghabol sa lalaking akin. Ano kung kasal siya? Tapos sa kanya, talunan pa rin siya sa akin. Tina, ang galing mo. Kukunin ko ang drawer ng mga alahas para hindi ako magsuot ng pareho ng 2 beses. Taasan mo ang iyong standards. Hindi masyadong mahalaga ito. Bibigyan kita ng mas mamahaling bagay. Sa susunod. Nababaliw sa akin si Harry. Ano man ang gusto ko binibigay niya sa akin? Sumama ka nga sa akin.
At gagarantiyahan kong mamumuhay ka ng masagana. Heto ang isang sikreto para sa'yo. Sinadya kong sirain ang larawang kasal na iyon. Para isisi kay Jillian? Paano kung malaman ni Harry kung paano mo siya trinato? Hindi niya malalaman. Perpektong natakpan ng mga bakas ko. Kahit na malaman niya, kaya ko siyang gawin. Hawakan ng madali. Tina, Pinalayas mo si Jill. Harry! Hindi ako ang may gawa. Bakit mo ipinagmamalaki na ikaw ang reyna ng pamilya? Harry? Ano ang ibig mong sabihin? Hindi ko maintindihan. Bakit mo pinalayas? Napakasama mo. Harry, hindi ako ang may kagagawan. Sila ang may kasalanan. Sinasamantala nila ako at pinilit ako na gawin iyon. Mr. Stroud, nagsisinungaling siya. Hindi namin siya pinilit. Wala kaming kinalaman dito. Umalis ka na. Sige, Harry, maniwala ka sa akin. Pakiusap. Narinig ko ang bawat salita. Akala mo ba tanga ako? Oo. Tama ka. Ako ang nagtaboy sa kanya. Dahil sobra kitang mahal. Buntis ako at naging kabit mo. Hindi pa ba sapat iyon? Kung ganoon, haalisin ko ang sanggol natin. Harry, alam kong nagmamalasakit ka. Sa sanggol natin. Pinapatawad kita na. Dahil buntis ka. Huwag kang lalapit sa Stroud Manor. Hanggat hindi ko nakikita si Jill. Ikaw ang dahilan ng pagkakamali sa akin. Kailangan kong hanapin siya. At linawin ito. Mahal na mahal ni Jill. Maniniwala siya sa akin. Maniniwala siya. Jenny. Jenny! Jenny, tumigil ka sa pagsisinungaling. Ikaw ang huling tinawagan niya. Alam mo kung nasaan siya. Sabihin mo na sa akin kung nasaan siya. At ibabalik ko siya. Tama na. Harry, gusto mo ba ng totoo? Padadalhan kita. Wrong address. 2 ng hapon. Salamat, Jenny. Sisisi ako ng tunay. Magbabayad po rin. Harry, huli na ang lahat. Huwag mo siyang hanapin. At pagbabayarin kita para sa lahat ng pinagdaanan niya. Jenny? Bakit mo ako dinala rito? Sinabi ko, dalhin mo ako kay Jill. Ayaw mo malaman kung nasaan siya? Oo. Kailangan ko hanapin siya. Alam ko lahat ng ginawa ni Tina sa kanya. Siya ang nagpahiwalay sa atin. Dalhin mo ako kay Jill. Maaari kong ipaliwanag ang lahat kapag naintindihan niya. Papatawarin niya ako tulad ng dati. Iyan. Hindi mangyayari. Kahit sabihin ko sa'yo, hindi mo na muling makikita siya. Anong ibig mong sabihin? Alam ko, hindi niya ako mapapatawad ng madali. Pero, nakikiusap ako. Patingin lang sa kanya kahit minsan, okay? Nadismaya siya sa akin. Pero, may papaliwanag kong lahat. Jenny, sinusumpa ako. Tapos na ako at si Tina. Ako magtrato kay Jill na maayos mula ngayon. Pakitulot, makita ko siya kahit isang beses. Hindi ako mabubuhay nang wala siya. Harry, huli na. Huli ka na. Harry, kahit sabihin ko sa'yo kung nasaan siya, hindi mo na siya muling makikita. Siya ay patay na. Imposible. Paano siya naging patay? Hindi pwede. Imposible. Hindi pwede. Paano pwedeng patay si Jill?
Hindi pwede. Jill. Hindi na ako humihingi ng tawad. Bumalik ka na lang, okay? Jill? Pakiusap. Bumalik ka. Patawad. Patawarin mo ako. Pasensya. Patawad ng sobra. Jill, kasalanan ko lahat. Kinamumuhian mo ang dilim. Nakakatakot siguro mag-isa ka dito. Hindi kita pababayaan. Harry, pinagkanulo mo si Jill. Mula ngayon, mabubuhay ka sa walang katapusang pagsisisi. Ito ang parusa mo. Harry, anong nangyari sa'yo? Tina, ikaw ang dahilan? Iniwala ko na Jill. Harry, galit ka pa rin ba sa sinabi ko noon? Lasing ako. Wala ni isa sa mga yun ang totoo. Dahil sa'yo. Nawala si Jill magpakailanman. Lahat ito sa'yo. Harry, wala akong kasalanan. Ginawa nila akong patibong dahil ayaw nila akong makita masaya. Alam ko, mahal na mahal mo si Jill. Paano ko nga ba sasaktan siya? Tina, nagsisinungaling ka pa rin. Wala na si Jill. Sa buhay ko. Dahil sa'yo. Kasalanan mo. Pero dinadala ko ang anak natin. Harry, bakit hindi ka maniwala sa akin? Hindi ka naniniwala sa akin. Aalisin ko ang sanggol natin. Kung hindi, tatay siyang walang pakialam na ama. Sige. Bakit ka huminto? Di ba yun ang lagi mong ginagamit para panakot sa akin? Harry, nagbibiro lang ako. Ang sanggol ay bunga ng ating pagmamahalan. Paano ko aagawin ang pagkakataon mong maging ama niya? Paulit-ulit mo na yung pananakot sa akin. Epektibo ba to palagi? Kung hindi dahil sa'yo. Hindi ko makakaligtaan ang huling sandali ni Jill. Huling sandali? Patay na yan. Kaya siya? Tumigil ka! Harry, makinig ka sa akin. Sabi ng doktor maaaring labis na mag-iba ang emosyon habang nagbubuntis. Takot na takot talaga ako noon. Hindi ko sinasadya na hadlangan ka sa pagdalaw sa kanya. Ikaw ang dahilan, kaya nandaya ako kay Jill. At hindi siya naiintindihan. Hinayaan mo. Pang sanggol? Para saktan ko talaga siya. Hindi ako. Kasalanan mo tong lahat. Sa tingin mo ba, napapatawarin kita? Hindi kailanman. Hindi kita paawat. Harry, huwag mo ako takutin ng ganyan. Iniligtas ko ang buhay mo. Hindi mo gagawin to sa akin, di ba? Binayaran ko na yan. Matagal na panahon na nakalipas. Ngayon, ano man ang gawin ko, titiisin mo to. Harry, gaano man kalala ang pagkakamali ko. Buntis pa rin ako ng iyong anak. Naalala ko lang dahil sa'yo. Ikaw ang nagkait kay Jill ng pagkakataong maging ina. Anong karapatan mong magdalang tao? Kasalanan mo yon. Ngayon, aalisin ko ang sanggol mo para sa kanya. Hindi. Alis na. Hindi.
Harry, hindi mo to magagawa sa akin. Anak natin to. Paano ka nagkaganito kalupit? Ang iyong pagrusa mo. Ay, wala. Kumpara sa kanyang dinanas, ikaw talaga ang may kagagawan nito. Harry? Tumigil ka sa paglilipat ng sisi sa akin. Ikaw talaga ang pumatay sa kanya. Ikaw ang dahilan ng kanyang pagkamatay. Paulit-ulit mong sinasabing mahal mo siya. Pero totoo ba? Kung tunay mo siyang minahal, paano mo nagawa makipagtalik sa akin ng maraming beses? Kung tunay mo siyang minahal, paano mo siya nasaktan na lang alang sa akin? Kalokohan. Ikaw ang may kagagawan. Ikaw ang nang-akit sa akin. Ikaw ang dahilan kung bakit ko siya sinaktan. Kung ikaw ay, tapat kay Jillian na. Paano ko nasira ang relasyon ninyo? Harry? Bakit ako ang sinisisi mo sa lahat? Inosente ka ba talaga? Walang katotohanan yan. Nagsisinungaling ka. Mahal ko si Jel. Kung wala ka, hindi ko siya sasaktan. Kung tunay mo siyang minahal, paano ako nagdalang tao ng iyong anak? Paano mo nagawa? Nailigtas ako ng ganito. At bakit hindi siya? Tumigil ka. Nahalata na kita. Walang saysay ang pagmamahal mo. Kung tunay mo siyang minahal, magkakatugma sana ang iyong mga salita at gawa. Hipokrito ka. Tumigil ka sa pagsasalita. Harry, aminin mo? Ang tinatawag mong pag-ibig ay pagkukunwari sa sarili lamang. Tumigil ka. Kung hindi siya nadismaya sa iyo, bakit siya aalis? Sinabi ko nang tumigil ka. Hindi naman yung babalik si Jill. Harry? Sabi mo mahal mo si Jillian. Ngunit gabi-gabi ay kasama mo ako. Ang kanyang kamatayan ay iyong kaparusahan na. Harry, ang isa na dapat sumunod sa kanya ay ikaw. Alam ko. Ito ang nararapat sa akin. Hindi mo na kailangan sabihin yun. Kasama ko si Jill. May pangako tayo. Harry, kapag tumanda na tayo balang araw, ano kaya kung humanap tayo ng isla at manirahan doon ng mag-isa? Sige. Jill, saan mo gustong pumunta sasama ako? Papunta na ako ngayon. Jill? Nawawala ng saysay ang buhay. Kung wala ka na. Kapag nabili ko na ang islang yun, tutuparin ko ang ating huling pangako. At hindi ka naiiwan. Mr. Stroud, sigurado ka bang bibili ka ulit ng isla? Muli? Ano? Anong ibig sabihin? Ang iyong asawa ay bumili ng isla mula sa amin. Kalahating buwan na ang nakalipas. Hindi mo alam? Ano? Oh, ito ang sulat kamay ni Jill. Ngunit bakit siya bibili ng isla? Naiintindihan ko na. Nagsinungaling si Jenny sa akin. Hindi pa kay si Jill. Buhay pa siya. Kailangan kong hanapin siya. Kailangan ko siyang hanapin. Jill? Jill? Ikaw nga talaga. Salamat sa Diyos, buhay ka pa. Paano mo ako nakita? Jill, alam ko na ang buong kwento ngayon. Nagkamali ako tungkol sa'yo. Kasalanan ko. Alam mo ba kung gaano karami ang pagsisikap ko sa paghahanap sa'yo? Alam mo ba kung gaano karaming pagsisikap ang ginawa ko sa paghahanap sa'yo? Kasalanan ko ang lahat ng ito. Lahat nga yon.
Patawarin mo na ako. Parusahan mo ako sa anumang gusto mo. Ako ang dahilan ng paghihirap mo. Nagsisisi ako. Nagkakamali ka. Hindi ako si Tina. Itabi mo ang lahat ng iyong sasabihin para sa kanya. Alam ko na. Alam ko ang lahat ng ginawa niya. Pinarusahan ko na siya. Alam ko na ang lahat ngayon. Ikaw ang dapat kong pahalagahan. Hindi siya. Kaya, ngayong alam mo na kung paano niya ako sinaktan. Gusto kong mabawi. Huli na ang lahat, Harry. Wala nang pagbabalik. Hindi pa huli ang lahat. Asawa kita. Hindi kita kayang iwan. Hindi ako mabubuhay nang wala ka. Mangyaring bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Nakikiusap ako sa'yo. Umuwi ka na kasama ko. Babawi ako sa'yo. Nang doble pa at higit pa. Umuwi? Hindi na tayo makakabalik, Harry. Masaya na ako sa buhay ko dito. May bagong pamilya na ako. Mangyaring huwag. Guluhin muli ang buhay ko. Bagong pamilya? Anong ibig sabihin? Bagong pamilya? Anong ibig sabihin? Hoy, Gino. Kapit lang. Huwag mag-alala. Ililigtas kita. Salamat po. Sabihin mo sa akin, saan ka nakatira? Kapag ako'y gumaling na, pupunta ako at magpapasalamat sa iyo at sa iyong pamilya. Wala akong kamag-anak. Walang pamilya. Bakit hindi ka sumama sa akin? Iniligtas mo ako. Mula ngayon, bibigyan kita ng tahanan. Ikaw ang aking pamilya at ang aking tahanan ay tahanan mo na. Jill, naloko ka. Gaano mo ba talaga siya kakilala? Paano ka makakasama ng ibang lalaki nang ganun kadali? Sige, sumama ka sa akin pa uwi. Babawi ako sa'yo 10 beses. Hindi, 100 beses. Nabulag ako ni Tina nun. Patawarin mo ako, okay? Babawi ka sa akin? Ano ang nagpapaisip sa iyo na ang ilang paghingi ng tawad ay makapagbabayad sa mga tao ng sakit? Kontento na talaga ako rito kaya nga. Mula ngayon, huwag mo nang pakialaman ng buhay ko magpakailanman. Paano ba nasabi yun sa akin? Hindi kita maiwan. Hindi ako mabubuhay nang wala ka. Si Tina, lumabo ang paghuhusga ako. Nagpabaya sa akin sa'yo. Hindi mo ako mapaparusahan nito. Pakiusap, bigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon, okay? Alam mo ba kung gaano ako nanabik? Na marinig mong sabihin iyon noon? Ngunit ngayon, gusto ko lang ng tahimik na buhay. Nakalimutan mo na ba ang pangako natin? Sinabi natin, kukuha tayo ng islang ganito at mananahimik. Malayo sa mundo. Kahit hindi mo ako patawarin, hayaan mo akong manatili dito. Tuparin mo ang pangako. Pangako? Kailan mo ba talaga tinupad iyon? Nangako kang mamahalin mo ako habang buhay nang tayo ay magpakasal pero sinaktan mo ako dahil kay Tina. Pagkatapos nating magpakasal, nangako kang iingatan mo ako habang buhay pero nanatili ka lang habang ako ay nasasaktan at iningatan si Tina. Bakit ko pa bibigyan? Ang isang tulad mong magsisinungaling ng isa pang pagkakataon? May nakita na akong nagmamahal sa akin. Harry, pagmamahal mo. Walang kwenta sa akin. Ang pagmamahal mo ay walang kwenta sa akin. Nandito ka na. Lamig sa labas. Bakit di ka nagdamit ng makapal? Nanginginig ka na sa lamig. Kung masyado kang nagtagal, hinahanap kita sa bawat sulok ng isla. Maupo. Tikman mo ito. Tingnan kung gusto mo. Bakit paborito kong mga pagkain ng mga ito? Paano mo nalaman? Heto. Kakatapos ko lang hugasan ito. Di ba sinabi kong pamilya kita? Di ba normal lang na alam mo ang gusto ng pamilya mo? Nitong mga nakaraang araw, masyadong maalaga si Damon sa akin. Ramdam kong hindi pagmamahal ng kapamilya kundi romantiko ang nararamdaman niya sa akin. Hindi niya tinatanong ang nakaraan ko. Alam kong naghihintay siya ng matiyaga na makalimot ako sa nakaraan kong pagkabigo.
Jill, kilala mo ba yung tao sa labas? Jill, kilala mo ba ang taong nasa labas? Siya'y isang taong di kilala. Huwag mo siyang pansinin. Sige, kung wala siyang kinalaman, pwede nating siyang baliwalain. Kumain ka na bago lumamig. Jill, napagdesisyonan mo na bang hindi sumama sa akin? Kasalanan kong lahat. Nasaktan kita ng labis. Pero hindi ako susuko. Napakaraming hirap ang dinanas ko para lang mahanap ka ulit. Patutunayan ko talaga sa'yo ang aking nararamdaman. Gaano man ito katagal. Kung hindi ka sasama sa akin, dito lang ako at maghihintay. Jill, di mo pa rin ako mapatawad? Alam ko na. Alam kong nagmamalasakit ka pa sa akin. Ayoko lang na makitang mamatay ka dito. Pumasok ka, kasama ko. Jill, pinapasok mo ako. Ibig sabihin ba ipinatawad mo na ako? At nagpasya nang bumalik? Ayokong mamatay ka sa pintuan ko. Maganda ang tanawin dito. Ayokong sirain mo ito, ha? Jill, alam kong mali ang ginawa ko sa'yo, hindi kayang ayusin ng isang sorry. Pero taos puso ang tawad ko. Maghihintay ako para sa'yo dito. Isang buwan man. Isang taon. Kung sasama kang bumalik sa akin, maaari ako maghintay magpakailanman. Harry, bakit ka nagsasabi ng napakakatawang bagay? Maniniwala ka ba? Tatalikuran mo ang Stroud Corp at si Tina. Manatili ka dito sa akin. Kung ako'y iyong patatawarin, isasakripisyo ko ang lahat para sa'yo. Ang aking karera at trabaho ay walang halaga kung ikukumpara sa'yo. Kung gusto mong maghintay, edi maghintay ka dito mag-isa. Aalis na ako. Umalis? Saan ka pupunta? Aalis ako rito. Tumira kasama si Damon. Ano? Titira ka kasama ng lalaking yon? Ano? Maninirahan ka kasama ng lalaking yon? Pangalan niya ay Damon. Jill, kailangan kong sabihin sa iyo ang isang bagay. May issue sa kumpanya. Kailangan kong kontrolin ang mga bagay. Baka kailanganin kong bumalik. Jill, sasama ka ba pabalik kasama ko? Iniligtas mo ako. Aalagaan kita habang buhay. Unawain mo ang nararamdaman ko. Kung mananatili ka pa, mananatili ako sa iyo. Para sa akin, mas mahalaga ka kaysa sa kumpanya at mga gawain ng aking pamilya. Hindi kita iiwan dito mag-isa, ha? Ayos lang. Pinakamasamang sitwasyon, maninirahan tayo sa pulong ito habang buhay. Lulutuan kita. Araw-araw. Dito. Sasama ako sa'yo. Talaga? Ang ganda. Jill, ipinapangako ko, kapag nakabalik na tayo, bibigyan kita ng tahanan. At tuwing taon, babalik tayo dito para magbakasyon. Okay? Harry, di mo pa rin maintindihan? Hindi tungkol sa destinasyon. Ang mahalaga ay ang makasama ang taong minamahal mo. Sa iisang pahayag lamang na kumbinsi niya si Jill na umalis. Ngunit nang mag-collapse ako sa labas, ayaw pa ring patawarin ni Jill. Jill, hindi ako susuko. Kung tatanggi kang sumama sa akin, pupuntahan ko kung saan man ka pumunta. Jill, ituring mo itong tahanan mo mula ngayon. Halika na, ipapasyal kita. Jill, Pribadong lupain ito. Umalis ka na. sigurado ako na ang aking palagiang pasensya ay nakayamot lang kay Jill
Nagpapagaling pa lang siya sa pagkabigo. Oh, oo, mahalaga ngayon ay buhay pa siya talaga. Dapat mong italaga ang sarili sa kumpanya muna. Kapag huminahon na siya, dadalhin ko si Tina para humingi ng tawad. Jill, hindi ko sinadya na itago ito sa iyo. Sensitibo lang ang pagkakakilanlan ko. At naisahan ako nun. Kaya napadpad akong magtago sa ilang napulo. At nang iligtas mo ako, wala akong kaalaman sa pagkakakilanlan mo. Kaya ako nanahimik. Ikaw di mo ko sisisyon, no? Malamang nahulaan mo na. Galing talaga ako sa isang elite na pamilya. Ang mga Lane. Mayamang pamilya. Sa Jayton? Pinakamayamang pamilya. Sa Jayton? Ang pagkakakilanlan mo. Hindi ko naisip nang iligtas kita. Kung alam ko lang kung sino ka talaga. Hindi ko sana nais maging pamilya sa'yo lalo na ang umasa pa. Jill, hindi ko kayang mawalay sa iyo ngayon. Tama ba para sa iyo? Umalis na lang? Anuman ang aking pagkakakilanlan, hindi nagbabago ang nadarama ko sa iyo. Jill, alam mo nararamdaman ko. Tibakan? Ngunit dahil sa nakaraan ko pakiramdam ko, hindi ako karapat-dapat dito. O kahit na pag-ibig. Ni hindi ko alam kung gaano katagal bago ko malagpasan ang nakaraan. Lahat ng ito. Hindi. Jill, nararapat sa iyo ito. Gaano man ito katagal. Kahit pabuhay ko, maghihintay ako sa iyo. Jill, naniniwala ako. Gagaling lahat sa pagdaan ng panahon. Susubukan kong manatili. Sige. Nadarama ko talaga sa anyo ni Damon na hindi siya isang pangkaraniwang tao. Pero di ko inasahan. Ang kanyang pagkakakilanlan lalampas sa inaasahan ko. Damon. Ano yan? Pasensya na po, Jill. Patawarin mo ako sa pagsiyasat ng iyong pinanggalingan. Wala akong masamang hangarin. Nais ko lang na malaman kung ano ang gusto mo. Paborito mong pagkain. Mga bulaklak na pinakamahal mo. Lahat ng mahal mo. Ipinatanim ko ng 1 linggo ng maaga ang mga bulaklak na ito. Ito na ang iyong sariling espasyo mula ngayon. Sana magustuhan mo ito. Gang. McRae, sinabi ni Jillian na para sa iyo ang lahat ng ito. Umurong ka. Papasukin mo ako. Ganeng, tate, hindi ka maaaring pumasok. Umalis ka. Bahay ni Damon, bahay ko. Bakit di ako makapasok? Alam ko kung sino ka. Ikaw ang putang dinala ni Damon pabalik mula sa isla, ilang araw na ang nakalipas. Jang! McRae, matagal nang may ugnayan ng pamilya ni Jang na tate sa mga Lane. Siya rin ang kandidato sa kasal ni Jillian. Tate, labis ang pagkamuhi mo sa akin. Mahuhulog kaya si Damon sa'yo? Makinig ka. Ako ang para sa kanya. Mahal niya ako, hindi ikaw. Mga babaeng tulad mo ay karaniwan lang. Akala mo ba ang pagtulog mo kay Damon ay magbibigay sa iyo ng kanyang yaman? Makinig ka rito. Hindi ka talagang karapat-dapat. Kung ikaw ay may bait bumalik ka sa pinanggalingan mo. Kung siya nga talaga, may nararamdaman para sa iyo. Hindi ka sana nagmamadaling magpahayag ng iyong karapatan? Bukod pa riyan. Kung labis kang nagmamalasakit sa kanya, bakit di mo pa siya pakasalan? Ikaw, Takot ba ito? Walang tiwala?
Ano ang nangyari? Ayos ka lang? Damon, nabalitaan ko ang nangyari sa baybayin at naisalba ka ni Ms. McCrae. Nagmamadali akong pumunta para pasalamatan siya. Nagulat ako nang malaman niya ang aming kasunduan. Pinag-utos niya akong lumayo. Ako'y nakipagtalo na at, sinuntok niya ako. Jill, ano ba talaga ang nangyari? Hindi ako makapaniwala na nangyari na naman ito tulad kay Tina. Mr. Lane, wag mo siyang pakinggan. Si Miss Tate ang oo. Damon, kasalanan ko. Alam kong mayroon ka ng iba. Hindi sana ako dumating at nabugnot si Ms. McCrae. Miss McCrae, kung tunay mo ngang mahal si Damon at hindi mo ako matiis, aalis na ako. Pero magkasama kaming lumaki ni Damon. Maari mo ba akong patawarin ngayon? Sapagkat wala akong masamang intensyon. Jill, totoo bang sinasabi niya? Mahalaga ba talaga? Kung totoo man o hindi. Kahit sabihin kong hindi, maniniwala ka ba sa akin? Kung hindi ito totoo, maniniwala ka ba? Maniniwala ako. Kaninang umaga, dumating si Miss Tate upang ipagtanggol ang kanyang karapatan. Sabi niya, di ko deserve ang mga binigay mo. At ako raw ay kumakapit sa'yo. Mukhang nakatakot siya sa akin. Kaya siya nagmamadaling pumunta para balaan ako na lumayo sa iyo. Sinabi rin niya, siya ang tunay mong pag-ibig, dapat kong malaman ang lugar ko at lumayo sa iyo. Ikaw ba ang nagsabi ng lahat ng yan? Damon, katarantaduhan iyan. Nakita mo kung paano niya ako sinampal muna. Damon, magkaibigan tayo mula pagkabata. Maniniwala ka ba sa kanya kaysa sa akin? Damon, sabay tayong lumaki? Nobyo't nobya pa tayo. Bakit ako magsisinungaling sa'yo? Jill, totoo na. Sumasobra ka ng kaunti. Alam kong magiging ganito. Akala ko may magtitiwala na sa akin. Pero siya ay katulad lang ni Harry. Wala kang laban sa akin. Nobyo't nobya tayo at magkaibigan mula pagkabata. Hamak na babaeng tulad mo, hindi ikakumpara sa akin. Sino ka sa palagay mo? Jill, totoo na. Sumusobra ka ng kaunti. Sa susunod, kung mangyari ulit ito, dapat mo sampalin mo siya ulit hanggang di na siya maglakas loob puminta sa'yo. Humihingi ng paumanhin kay Jill ngayon hanggang sa patawarin ka niya. Damon, gusto mo humingi ako ng paumanhin sa kanya? Hindi ka ba nag-aalala sa pamilya ko kakanselahin na ang kasunduan natin? Kung mawawalang bisa ang ating kasunduan, mawawala sa iyo ang mga tate bilang negosyong kasosyo. Una sa lahat, ang mga tate ang nakikinabang sa mga Lane. Kahit na wala ang mga tate, ang mga Lane ay mananatiling nangungunang pamilya sa bansa. Pangalawa, nangako ako kay Jill na hindi ko hahayaang saktan siya ng sinuman. Hindi ako eksepsyon. Lalo na ikaw. Kahit na mawala ang lahat ng aking kayamanan at bumalik sa disyerto na islang iyon, ang taong nais kong pakasalan ay si Jill, pa ring hindi isang sinungaling na tulad mo. Ngayon, humingi ka ng paumanhin kay Jill agad. Sige, dahil ayaw mong humingi ng paumanhin, sabihin mo lang sa akin. Natapos ko na ang mga proyekto sa tate. Kapag nangyari iyon, ang mga tate, pero hindi siya patatawarin. Nakatakda ka sa pakikipagkasundo at matagal nang magkaibigan ng pamilya ninyo. Hindi na kailangang magpakalayo. Nakatuon, kaibigan. Ngunit sa aking puso, hindi sila makakapantay sa iyo. Nakipagkasundo, kaibigan. Ngunit sa aking puso, hindi sila makapantay sa iyo. Jillian! Bakit mo siya itinulak? Nakita mo ba akong itulak siya? Buntis si Tina! Matutumba kaya siya kung hindi mo itinulak? Jill, kailangan ko nang umalis. Kung maaagasan siya, baka hindi na siya muling maglihi.
Oh, hindi na siya muling maglilihi. Akala ko, wala nang sinuman sa mundong itong magtitiwala sa akin ng walang pasubali. Sinabi lang niya ang alam niyang totoo. Hindi na kailangan siyang parusahan. Jill, huwag kang mag-alala para sa akin. Kahit na magkasama kaming lumaki, hindi ko patatawarin ng sino man na nananakit sa iyo. Sige, iyamang ayaw mo siyang parusahan. Gagawin ko para sa iyo. Kinakansela ko ang ating kasunduan. Mula ngayon, ipinagbabawal ka na sa aking bahay. Kapag narinig kong sabihin mo, kahit isa pang salita laban kay Jill, papaniwalain ko ang mga tati na mawala ng tuluyan. Tinutupad ko ang salita ko. Jill, nakita mo na katapatan ko. Ngayon, pakakasalan mo ba ako? Damon, tiningnan mo ang nakaraan ko. Alam mo na, tinanggal ni Harry ang aking matris. Hindi na ako maaaring maging ina. Kung gusto mong makasama ako, hindi mo mararanasan ang kagalakan ng pagkakaroon ng mga anak. Nais mo pa ba? Babae tulad ko? Siyempre naman. Anong kalagayan mo? Sa puso ko, ikaw lang ang nariyan. Ikaw ang aking nag-iisa. Miss McCrae, hindi ka nahihilo dahil sa mahinang kalusugan. Ito ay dahil buntis ka. Ano? Hindi pwedeng mangyari yan. Kumpirmado ko. Wala akong matris. Tama ka. Noong panahong iyon, naunawaan din namin wala kang matris. Gayunpaman, pagkatapos ng konsultasyon, kasama mga espesyalista ni Mr. Lane na tukoy namin, bahagi ka ng pambihirang grupo. May dobling matris ka. Ibig mong sabihin, maaari pa rin akong magbuntis? Tama yan. Masela ng iyong pangalawang matris. Hindi madaling mabuntis. Doblehin ang nutrisyon mo. Tutukan ang iyong kalusugan. Magiging ama na ako. Jill, marami ka ng pinagdaanan. Dapat sana'y nagkatuluyan na tayo noong nakaraang buwan. Ngunit bigla kang nanghina, hinimatay at naospital. Ito'y naantala hanggang ngayon. Hindi ko inakala. Buntis ka pala! Magpapadala na ako ng mga paanyaya sa lahat ng pamilya ngayon at hayaang masaksihan nila ito. Bibigyan kita ha. Pinakadakilang kasal para sa'yo. Hindi ko papayagan. Hindi ko to papayagan. Hindi ko papayagan na pakasalan ni Jill si Damon. Ilang taon na naming hinintay at dumating na rin ang araw na ito. Mga ginang at ginoo, ngayon, tayo ay nagtipon dito upang saksihan ang mahalagang sandali ng dalawang bagong kasal. Nobya at nobyo, mula ngayon magkasama kayo sa buhay, pagbabahagi ng lamig at bagyo, kulog at ulan, ulap at hamog at ningning ng bahaghari sa karaniwang ritmo ng pagsikat at paglubog ng araw. Huwag tumigil sa pagtingin sa mga bituin, pangalagaan ang kayamanan ng pag-ibig. Manatili kayong malaya magpakailanman, ngunit magkaisang nakatali habang buhay. Hawakan ng pluma at lagdaan ang kasal kasulatan. Jill,
ang pagkikilala sa iyo ang pinakamalaking kapalaran sa aking buhay. Pwede magkubli ang lalaking ikakasal. Ilagay ang singsing sa daliri ng babaeng ikakasal. Mula ngayon, ang daliring ito ay napalamutian ng nararapat na singsing at ang direksyon nito ay ang puso ng lalaking ikakasal. Ngayon, harapin ng lalaking ikakasal ang dalaga sa harapan niya. Itaas ang 3 daliri ng kanang kamay, manumpa ng panata. Damon Lane, tinatanggap mo ba si B-Plat, Jillian McCrae bilang iyong asawa? Iibigin mo ba siya at mananatiling tapat sa kahirapan o kayamanan, sa pagkakasakit o kapansanan hanggang sa kamatayan? Ipinapangako mo ba? Oh, Ngayon, ang babaeng ikakasal ay tumingin sa gwapo ng Ginoo sa harapan at itaas ang 3 daliri ng kanang kamay para manumpa. BB, Jillian McCrae, tinatanggap mo ba si G. Damon Lane bilang asawa mo? Iibigin mo ba at mananatiling tapat sa kanya maging sa kahirapan o kayamanan, sa pagkakasakit o kapansanan hanggang sa kamatayan ang maghiwalay sa inyo? Ipinapangako mo ba ito? Hindi siya. Hindi siya. Pigilan siya! Jill! Tumigil ka. hayaan mo siya. Ang lalaking ito ang punong ehekutibong opisyal ng Stroud Corp. Harry Stroud. Harry Stroud? Ano ang ginagawa niya rito? Jill, paano mo napakasalan si Damon? Iuwi kita. Tumigil ka nga. Sinong nagpahintulot sa'yo? Sumama ka sa akin. Palayasin siya. Huwag gumambala sa kasal ng anak ko. Teka, malugod na tinatanggap. Dumating si G. Stroud para basbasan ng kasal ko. Paano natin mapapalayas ang isang panauhin? Wala ako rito upang basbasan ng iyong kasal. Narito ako upang guluhin ito. Habang nandito ako, di mo mapipilit na pakasalan ka ni Jill. Hindi ako narito upang pagpalain ng iyong kasal. Narito ako upang gambalain ito. Hanggat nandito ako, hindi mo mapipilit na pakasalan ka ni Jill! Sino nagbigay sa kanya ng kumpiyansang yan? Paano siya nangahas gambalain ng kasal ni Ghislaine? Oo. Alam kong nagkamali ako. Si Tina ang gumawa. Mali ang pagkakaintindi niya sa'yo. Mahal mo pa rin ako, di ba? Harry Stroud. Gaya ka pa rin ng dati? Mayabang. Sa iyong mga mata, laging iba ang may kasalanan. Jill, tumigil ka sa pagsisinungaling. Alam kong ayaw mong pakasalan si Damon. Pinipilit ka niya, di ba? Huwag ka magalala. Hanggat nandito ako, walang sino mang makakaagaw sa iyo mula sa akin. Iuuwi kita. Harry, gusto kong pakasalan si Damon. Walang pumipilit sa akin. Alam kong galit ka pa rin sa akin. Galit ka dahil sinobra ko si Tina. Hinayaan ka. Ngunit alam ko na nagkamali ako sa paggawa niyon. Umuwi ka na kasama ko. Sige na. Gagawin ko ang lahat ng iyong sasabihin. Huli na ang lahat, Harry. Asawa na ako ni Damon ngayon. Hindi na ako muling babalik kasama mo. Kaya tumigil ka na, okay? Bukod doon. Mayroon na tayong bunga ng ating pagmamahalan na lumalago sa loob ko. Hindi pwedeng mangyari yun. Paano yun mangyayari? Hindi ka pwedeng mabuntis. Hindi pwedeng mangyari yan. Paano nangyari? Hindi ka maaaring mabuntis. Malinaw kung... Malinaw mong ano? Kung hindi mo sasabihin, tutulungan kita. Malinaw mong inalis ang matris ko para kay Tina. Kaya paano ako nabuntis? Ano? Inalis niya ang matris ng kanyang asawa para sa kanyang kerida? Mas masahol pa sa hayop si Harry Stroud. Nawalan na rin ako ng pag-asa. Akala ko hindi na ako magkakaanak sa buhay ko. Si Damon. Sinabihan akong huwag sumuko. Harry, maging ang Diyos. Hindi matiis ang ginawa mo. Kaya ikaw ay pinarusahan. Jill, dahil maaari kang mabuntis muli, tiyak ang Diyos ang gumagawa nito. Binibigyan ako ng pagkakataong magbayad sala. Pinarusahan ko na si Tina para sa'yo. Umuwi ka na kasama ko. Kung babalik ka, ipinapangako ko. Nakatakas na ako sa impyernong iyon. Bakit pa ako babalik? Gusto mong bitawan kita? Hindi ko kaya.
Hindi ko kaya. Pero hindi rin ako makakabalik kasama mo. Harry, noon, para kay Tina. Nagrabyado si Jill. Pinaalis mo ang matris niya. Iniwan mo siyang sugatan at na ospital pinilit mo siyang umalis. Ngayon, nagsisisi ka at gustong kunin ulit siya? Ano sa tingin mo si Jill? Isang laruan na pwede mong kunin at itapon kung kailan mo gusto. Hindi. Di ko inakalang ganun siya kabait. Ay magagalit dahil sa akin. Damon. Alam mo lahat. Anong nangyari sa akin? Pagbalik natin mula sa isla, agad kong pinapagtanong ang nakaraan mo. Alam ko, bawat isang bagay na ginawa ni na Harry at Tina sa iyo, hindi ko alam. Namuhay ka ng napakasakit na buhay. Napakarami niyang tiniis at dami niyang masasakit na alaala. Eksakto. Alam kong malalim ang pagkakasala sa iyo. Kaya ayaw kong hayaan kang dumanas. Kahit kaunting kawalan ng katarungan habang kasama kita ngayon. Jill, alam kong nasaktan kita. Pero dahil kay Tina, si Tina ang nagpasama ng loob ko sa'yo. Biktima rin ako. Nadaya rin ako. Kaya patuloy kitang hindi naintindihan. Ibinuhos sa'yo ang galit ko. Harry, matatanda na tayo. Tigilan mo ang pagtatangkang maghugas ng kamay sa lahat. Nadaya ka? Nabubura ba nito ang lahat ng paghihirap ni Jill? Sabi mo nadaya ka? Maari ba itong ibalik sa wala ang lahat ng pinsala niya o binibigyan ka ba nito ng pahintulot na saktan ang taong nagmahal sa'yo ng lubos? Hindi mo naman talaga mahal si Jill. Hindi mo lang matanggap na natalo ka. Nawala sa iyo ang kontrol kay Jill at ang pagsisisi. Kaya desperado kang pinagtatagumpayang mabawi siya. Hindi iyon pagmamahal. Pagiging makasarili yan. Hindi. Mahal ko si Jill. Isasakripisyo ko ang lahat para sa kanya. Kahit ang buhay ko. Damon, nakikiusap ako sa'yo. Sige, ibalik mo sa akin si Jill. Matagal na akong kasama niya. Mas kilala ko siya kaysa sa'yo. Ako ang para sa kanya. Naghihibang ka. Harry, kung si Jill ay pumayag na makibalik sa iyo, i-grant ko yan. Pakakawalan ko na siya. Talaga? Jill? Jill! Jill! Alam kong hindi sapat ang mga salita para mabayaran ang aking mga pagkakamali. Pwede ba bigyan mo ako ng isang pagkakataon? Para magbayad pinsala tulad ng dati? Pakiusap? Nahaharap ko na sa wakas ang aking trauma. Bakit ako babalik sa simula dahil lang sa hiniling mo? Pero si Damon, pumayag na si Damon. Basta tumango ka lang, makakabalik tayo sa dati. Ipinapangako ko magpapakasal tayo muli agad. Gugugulin ko ang buhay ko sa pagmamahal sa'yo. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon. Sumpa ko, babawian kita habang buhay. Huli na, Harry. Kailangan nating sumulong. Walang mananatili sa nakaraan para sa iyo. Bukod pa riyan, meron na ako ng bagong pamilya. Meron na kaming sariling anak. Tapos na tayo? Maari kang mawala na lang sa mundo ko, parang patay ka na. Bakit ka pa bumalik para gambalain ako? Hindi pa tayo tapos. Hindi pa tayo tapos. Jill, habang wala ka dito, mga alaala ng lahat ng ating pinagdaanan, kumutitap sa harap ng aking mga mata. Hindi tayo maaaring matapos. Sasanay na ako na ikaw ay nasa tabi ko. Mamamatay ako nang wala ka. Dahil kay Tina, kasalanan niya na tayo ay napunta sa ganitong kalagayan. Huwag kang maglala. Mula ngayon, hindi na niya muling makakasagabal sa atin. Kaya, kahit ngayon iniisip mo pa rin tayo napunta dito dahil kay Tina? Alam kong nasaktan ko ang puso mo. Ngunit isinusumpa ako. Hindi ko minahal si Tina. Isang napakaliit na pagkakamali lang ang nagawa ko. Bakit hindi mo ako mapatawad? Walang hiya siya. Kaya para sa kanya, pandaraya ay napakaliit na pagkakamali lang. Tumahimik ka! Jill, huwag mo silang pakinggan. Lahat ay kasalanan ni Tina. Kaya nga tayo napunta sa ganitong kalagayan. Kahit hindi dahil sa kanya hihiwalayan pa rin kita. Bakit? Dahil mula pa sa simula ang taong sumakit sa akin ay palaging ikaw. Ikaw ang pumili na maniwala kay Tina kaysa sa akin. Muli at muli. Ipinapaalis mo ang matris ko. Dahil sa kanya, mahulog ang frame, nagmamadali kang sumugod para protektahan siya.
Para sa lahat ng paninirang ipinukol niya sa akin, malalaman mo sana na ako ay inosente kung sinuri mo lang ngunit hindi ka na nag-abala. Alam ng lahat sa paligid mo kung anong klaseng tao siya. Tengeng ikaw! Ang hindi nagduda sa kanya. Sa tuwing siya ang may gulo, ako lang ang pinaghihinalaan mo. Matapos ang dinanas ng aking ina, natakot akong makipagrelasyon. Ikaw ang nagudyok sa akin na maging matapang, nagpainit at nagpapaniwala sa akin. Ngunit ikaw din ang Binigyan kita ng maraming pagkakataon. Kung naniwala ka sa akin kahit minsan lang, hindi sana tayo nagwakas na ganito. Hindi mo ginawa. Hindi ka naniwala sa akin kahit kailan. Mula simula hanggang wakas, lagi kang naniniwala na ako ang nambubuli sa kanya. Kahit nakabitin ang buhay ko sa isang sinulid. Ang iyong ikinabahala ay kung magagasgasan ba siya. Harry, nakalimutan mo ba na ikaw din ay sumumpa sa akin? Sumumpa kang protektahan ako magpakailanman. Ngunit nang lumitaw si Tina, nakalimutan mo lahat ng pangako na iyong ginawa. Pinaalis mo ako sa harap ni Tina. Ngayon na wala na ako, hindi ka ba dapat masaya? Maaari ka na makasama ng hayagan. Tinupad ko ang hiling mo. Nasisiyahan ka na ba? Pasensya na, Jill. Alam kong pinabayaan ko ang pagmamahal mo at ang nararamdaman mo. Alam kong marami akong pagkakamali. Kahit 100 pa umanhin, kulang pa rin. Suntukin mo ako. Kung mawawala ang galit mo at gagaan ang pakiramdam mo, maaari mo akong parusahan ng kahit anong paraan. Ayaw mong gawin, tama ba? Ayos lang. Ako na ang gagawa para sa'yo. Harry, huwag mo akong awaan sa pagpapahirap sa sarili mo. Gawin yan, ay lalo lamang magpapasuka sa akin. Nagkamali ako, kaya nararapat akong parusahan. Tama na. Jill, hindi mo kayang tiisin na makita mo ako masaktan ng sarili ko, di ba? Nagmamalasakit ka pa rin. Mahal mo pa rin ako, di ba? Ngayon ay, kasalan ko kasama si Damon. Ayoko lang madumhan mo ang lugar. Kung gusto mong saktan ng sarili mo, tanggal sa labas. Mula nang magpasya akong iwan ka, hindi na ako nagbalak pang bumalik. Tapos na tayo. Kaya, wag mo nang gambalain muli ang kaligayahan ko. Hindi ako aalis. Hindi ako aalis sa lugar na to nang wala ka. Siguro si Tina. Wala namang galit mo kay Tina kaya hindi ka sasama sa akin, di ba? Huwag ka na magsalita pa, Jill. Naiintindihan ko ng latong ito. Kaya dinala ko si Tina rito ngayon. Papaupuin ko siya sa harap mo at magbayad sa lahat ng kanyang nagawa. Dalhin mo siya rito. Harry, nagkamali ako. Pakawalan mo na ako. Pakawalan mo na ako, sige? Jillian McRae, kasalanan mo to. Nawala ang anak ko. Kaya bakit ikaw ang magiging ina? Humiling ka ng tawad kay Jill. Harry, nabaliw ka na ba? Humiling ng tawad sa kanya? Bakit ko gagawin yun? Jillian, bakit hindi ka na lang mamatay? Mas maganda lang ang pinagmulan mo kaysa sa akin at nauna kang nakilala si Harry kaysa sa akin. Bakit palagi kang mas magaling kaysa sa akin? Pinalayas na kita. Bakit si Harry ayaw pa rin akong tanggapin? Ano lakas ng loob mo sabihin yan? Kung hindi dahil sa'yo, hindi sana kami nagkawatak-watak ni Jill. Di ko sana siya nawala. Ikaw ang dahilan. Ikaw ang gumawa nito. Kasalanan mo. Jill, dinala ko siya rito. Parusahan mo siya sa gusto mong paraan. Kung hindi mo kaya, ako na ang magpaparusa sa kanya. Harry Stroud, hindi mo ba narinig? Tapos na tayo. Ayaw ko na. Harry, narinig mo ba yon? Ayaw ka na ni Jill. Iniwan ka na niya tapos nakipagrelasyon siya sa ibang lalaki at nagdadalang tao pa ng kanyang anak? Paano siya makikipagbalikan sa'yo? Harry, sumama ka sa akin, sige? Gusto mo ng mga bata, di ba? Mabibigyan kita. Pangako ko, pagtatrabahuhan kitang mas mabuti ng 100 beses kaysa sa kanya. Dapat pakasalan mo ako imbis na kailangan na pinagkakitaan. Umalis ka. Lumayas ka. Jillian! Aaminin ko, naiinggit ako. Nagsiselos ako. Sinubukan kong mabuti. Pero hindi ko pa rin makuha ang puso ni Harry. Samantala, wala kang kailangang gawin at may 2 lalaking nag-aaway para sa'yo. Isang tulad mo. Bakit dapat mong makuha ang pagmamahal nila? Bakit? Sasabihin ko sa iyo kung bakit. Dahil si Jill ay mabait at tapat. Hindi siya tulad ng ilang tao na gumagamit lamang ng masasamang paraan para umasenso. Para sa mga ganoong tao,
habang mas nagsisikap sila. Lalo lang sila nabibigo. Harry, marami akong ginawa para sa'yo. Inalis mo pa ang sanggol ko dahil sa kanya. Bakit hindi mo na lang ako tanggapin? Bakit kailangan si Jill? Maswerte lang siya kaysa sa akin. Ano pa bang meron siya? Pagdating sa aming mukha at pangangatawan, paano ko mas mababa sa kanya? Harry, hindi mo ba sinabi na mas magaling ako sa kama kaysa sa kanya? Tumahimik ka. Kasalanan mo ang lahat. Naloko lang ako ng iyo. Sino ka ba para sa akin? Sa puso ko talaga hindi ka may tutumbas kay Jill. Tina, naglalaro lang ako sa iyo Kung hindi ka nagbuntis, paano kita magugustuhan? Si Jill lang nasa puso ko. Haha. Ha? Anong nakakatawa? Dahil ayaw mo pa rin akong tanggapin matapos akong makiusap ng maayos. Sasabihin ko na lang sa'yo ang totoo. Sanggol sa tiyan ko. Ay, hindi mo talaga anak. Gusto kong gamitin ang sanggol. Para maging Mrs. Stroud? Pero parang hindi na kailangan. Anong sabi mo? Ulitin mo. Sabi ko, ginawa kitang torpe. Tangina. Ayaw mo sa akin. Pero ayaw ka rin ni Jillian. Jillian, pakinggan mo to. Pinatanggal ng asawa mong mahal ang iyong matris para sa isang sanggol na hindi naman kanya. Durog ka siguro nang malaman mo ang katotohanan. Tsaka, ako ang nagpakana sa picture frame. Nang mahulog ito, ako ang iniligtas niya ng walang pag-atubili imbes na ikaw. Dapat nawalan ka na ng pag-asa noon. Sa kasamaang palad, swerte ka. At hindi ka namatay doon. Meron din pala iyon. Nang makita mo akong magkasing isa kay Harry sa kanyang kotse, dapat masama ang pakiramdam mo, di ba? Napakabistos ko. Sumayaw ako sa palad ni Tina para sa isang anak na hindi ko naman talaga. Tama? Sinasadya kong sinira ang relasyon ninyo. Pero para kay Harry, ako palagi niyang pipiliin imbes na ikaw. Jill? Sinira ko ang pagsasama ninyong mag-asawa nang hindi man lang kumilos. Natalo ka. Ako ang nanalo. Tina, kung talagang nagmamalasakit si Harry sa iyo, gaya ng sinasabi mo, hindi mo gustong-gustong patunayan ang sarili mo. Kahit na totoo yun. Ano naman, para sa akin kayo'y dadaan lang. Ang nakaraan na sa nakaraan na. Ang mahalaga ngayon. Ito ang bagong pamilya ko. At ang aking kinabukasan na hindi na kailanman magkakasama kayong dalawa. Hindi ko tatanggapin yan. Winasak mo ang lahat ng mayroon ako. Bakit parang wala nang sayo? Dapat ba nanggangalit ka? Dapat mo ba akong kamuhian? Kung di mo ako kinamumuhian, paano mo siya pakakasalan na parang itinapong talunan? Pasalamatan kita. Kung hindi ka dumating, hindi ko sana nakita kung anong klaseng tao talaga si Harry. At hindi ko sana nakilala si Damon. Tina, huwag kalimutan. Ito ay aking kasalan. Kaya kitang pagbayarin talaga. Sa bawat isang bagay na ginawa mo kay Jill. Marami akong paraan. Pagsisihan mo mamatay ka na lang. Huwag mo akong hawakan. Umalis ka. Hahaha. Jill. Aaminin ko. Naiinggit at nagsiselos ako sa'yo. Pero mali ako. Hindi ko dapat ginawa yun sa'yo. Pero hindi ko rin dapat nagtiwala sa isang bastos. Sa mundong ito, walang sino man ang makakatawa sa akin. Walang sino man. Jill, nakita mo ba yon? Nakamit ni Tina ang parusa sa kanya. Nakuha niya ang nararapat sa kanya. Wala akong napatak na kahit isang luha para sa kanya. Alam kong mali ako ngayon. Magbabago na ako. Mula ngayon, wala nang makakapag-agaw sa ating dalawa. Hindi na kita bibiguin muli o hahayaang magdusa ka ng anumang hinanakit. Sumama ka nga sa akin pa uwi, hindi ba? Hindi ko kailangan ng tawad mo. Walang halaga sa akin ang pagmamahal mo ngayon. Gusto ko lang na mawala ka sa buhay ko. Ngayon, magpakailanman. Nagmamakaawa na ako. Para sa iyong kapatawaran, ano ang gusto mo sa akin? Ang lahat ba ng nararamdaman natin sa ating mga tao ng pagsasama ay hindi man lang umabot sa ilang buwan mong ginugol sa kanya? Ang lalim ng nararamdaman ay hindi kailanman nasusukat sa oras.
Ako'y nagmalasakit sa'yo. Nagtiis ako ng marami para sa'yo. Natanggap ko ay pagtataksil, hindi tiwala. Ngunit iba si Damon. Damon, kasalanan ko iyon. Ang aking presensya ay nakasagabal kay Jillian. Hindi niya sinasadyang naisalin sa akin ang alak. Huwag mo siyang sisihin. Jill? Ikaw ba ang gumawa niyon? Kung sasabihin kong hindi, naniniwala ka ba? Jill, dahil pinili kita, magtitiwala ako sa iyo. Emma, ganito bang ginawa ni Jill? Damon, anong ginagawa mo? Tigilan mo ang paggamit ng mga mapang-akit na lansing sa akin. At huwag ka nang muling magpakita sa harap ni Jill. Kung hindi, huwag mo akong sisihin dahil sa pagkakaibigan ng pamilya natin. Mula noon, alam ko na. Sa kanyang puso, ako lamang ang may puwang. Gusto mo malaman bakit? Gusto ko ring malaman. Bakit ang ating matagal na kasaysayan ay hindi maihahambing sa ilang buwan lang kay Damon? Harry, pinagkatiwalaan mo ba ako kahit minsan? Jillian! Bakit mo siya itinulak? Nakita mong itinulak ko siya? Buntis si Tina. Matutumba kaya siya kung hindi mo siya itinulak? Binigyan kita ng pagkakataon. Huwag mong kalimutan. Ikaw ang nagwasak sa huling natitirang pag-asa natin. Aalis ka? Jill, ayoko ring umalis pero bata pa si Tina. Padalos-dalos. Kung talagang ipapalaglag niya ang bata ako, paano natin ipapaliwanag to sa asawa niya? Paano mo ipapaliwanag kung aalis ka? Jill, kailangan kong umalis. Kung talagang ipapalaglag niya ang sanggol, baka hindi na siya magbuntis. Oh, hindi na siya magbubuntis. Ikaw mismo ang nagpaalis ng matris ng iyong asawa. Nang bigyan kita ng huling pagkakataon ng inasikaso mo ay kung maaari pang magdalang tao si Tina. Sa puso mo wala akong puwang, Jill. Hindi ganoon. Ano? Natatakot na mahayag? Di ka na makikinig. Hindi ka naman mamamatay nang wala ako. Hindi mo rin ako minamahal. Wala ka na lang talagang natira ngayon kaya lang naisip mo na ako ang dapat na naghihirap ay nakakapaglingkod pa rin bilang ina. Nakaramdam ka lang na natalo ka. Aminin mo. Hindi mo talaga ako minahal. Pagmamayari lang yan. Nagkamali ako. Maling-mali ako. May huling tanong ako. Damon, sa hinaharap, mahal mo ba si Jill? Tulad ko? Si Jill ay ang pinakamatapat, pinakamaamong, at may pinakamabuting pusong babaeng nakilala ko. Kung hindi ko siya minahal, hindi sana niya dinala ang ating munting anghel sa akin. Harry, sa hinaharap, mamahalin ko siya nang higit pa sa pagmamahal mo sa kanya. Pangangalagaan ko siya. Pupunan ko ang puwang na iniwan mo. Sa kailaliman ng puso, aking pagmamahal. Nagkamali ako. Maling-mali ako. Gumawa ko ng malaking pagkakamali. G. Stroud. Ngayon ay ang aking kasal kay Jill. Kung gusto mong manatili at magdiwang, walang pipigil sa'yo. Hindi. Kahit na ako ang may kagagawa nito, hindi ko pa rin matiis. Pagmasdan siya sa iyong mga bisig, masasaktan ang puso ko. Jill, patuloy kitang maghihintay. Kung gagawin ka ni Damon ng masama talaga, babalik ako upang kunin ka.
Nais ko ang iyong kaligayahan. Ipagpatuloy po natin ang seremonya. Bihibla, Jillian McRae, tinatanggap mo ba si G. Damon Lane bilang iyong asawa? Mamahalin at magiging tapat ka ba sa kanya? Sa hirap o ginhawa, sa sakit o kapansanan hanggang kamatayan kayo maghihiwalay? Ipinapangako mo ba? Oh, Ang lalaking ikakasal ay maaari nang halikan ang kanyang nobya. Dumarating at umaalis ang kapalaran. Sa lahat ng babae diyan, maniwala kayo. Sa hinaharap may isang karapat-dapat. Tumanda kasama mo.